Good afternoon again to everyone and welcome again to my channel and nagbabalik na naman sa inyong harapan ang inyong chismoso kaalab vloggers. So, before anything else, I just want to say thank you to all of my loving and ever supportive subscribers who supports me since day one that I started here and until now. And thank you for a lot of watching my YouTube contents every day. So, huwag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating topic for today's video. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan. And syempre, huwag kayong mag-i-skip ng segment, okay? So, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Bago kayo magkukukuda, bago kayo magsasasat-sat at pagbintangan na ginawa talaga to ni Main, siguraduhin nyo na munang si Main talaga or si Main ba talaga ang nag-tweet nito. So, ito na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo ng buong buo. So, ito na guys, watch this. At kung nakita nyo ng recap, so dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya nga ng sinabi ko kanina, etong mga to husga lang ng husga. Diba, ang dali sa mga tao na manghusga, mambash sa social media. Ang dali-dali try nyo man din talaga magsoko o try nyo naman talaga magsoko. Diba, try nyo naman mag-investigate kung sino ba talaga yung gumawa ng pagtatanggol kay Arjo. Diba? Eto na nga, isa na nga rito, speaking of Arjo, speaking of that magnanakaw, eto na nga, maisingit natin talaga si Main Mendoza. Dahil si Main Mendoza daw, si Main Mendoza ang nababash or nadadawit nga sa kakayupan at kagagawa ni Arjo Atayde. At eto na nga, diba, eto na nga, mag-throwback muna tayo noong September 2025. Nung pumutok ang flood control project. Dahil eto guys, nung nag-twitter ako, na-stalk ko yung account ni Main. At tila ba may lumabas na ganong tweet, may lumabas na ganon na pagtatanggol, na tila bagay pinagtatanggol ni Main Mendoza yung si Popo or si magnanakaw na si Arjo. At eto na nga, diba, itong mga to agad na umusog, itong mga netizens na to agad umusok, agad nagbigay ng violent reaction sa post ni Main Mendoza ukol sa pagtatanggol nga kay Arjo Atayde. Kung sabihin ko talaga sa inyong mga hinayupak at mga gago kayo na hindi si Main talaga ang gumamit ng social media niya that time, di syempre, diba, hindi naman kayo maniniwala. Di syempre, bahala kayo sa mga gusto ninyong paniwalaan. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo, yung totoong Main, never ever in her life, in her career, in her successful era, na mga ilam sa mga ganyang issue, diba? Lalong-lalo na sa politics, without knowing si Main, never naman nang ilam yan sa politika diba? Never naman naglabas ng statement si Main sa mga ganitong usapin, sa mga ganyang usapin, diba? Tapos bigla nung September, diba, biglang may lumabas, ano to, magic, diba, biglang nagkaroon ng tweet. Malamang sa malamang guys, kayo hindi kayo maniniwala dito. Pinakailaman na naman ng kapatid niyang kailamera yung kanyang account. Siyempre, diba, alam niyo naman, hindi naman sa Main talaga yung magugutom, diba? Dahil sila naman talaga yung mamamatay sa gutom dahil daan nakasalalay, sa Sarsuela nakasalalay ang kabuhayan showcase ni Magna Kupit, okay?
So, yan talaga. When money talks talaga, no? Pero ako, guys, never akong naniwala or never akong napaniwala ng tweet na yan. Kasi guys, nung nakita ko yan, talagang naisip ko talaga yan na never naman talaga, I never thought na, di ba, ngayon nakikausaw yung account ni Ming sa ganyang usapin, di ba? Without knowing at kilala natin si Main talaga na mula pa lang na, di ba, pwede siyang magamit ng mga politiko, pero yung mga ganyang dirty tactics na talagang very personal, di ba, hindi siya nangingialam dyan, di ba? Tapos ngayon nilalabas na ganitong issue, di ba? Kaya just to clarify things out, never I'd imagine na gagawin ni Main yan, di ba? We never imagined and we never thought na gagawin niya yan. We couldn't imagine that sense of that statement, di ba? Ako guys, naniniwala ako na talagang may tao talaga sa behind this tweet at behind this bashing between May. Kasi 'di ba, ito nga lang 'di ba, ang galing talaga ng mga hinayupak na netizens na to, ng mga netizens na to, 'di ba? Bash ng bash, 'di ba? Bash ng bash. Kaso nga itong mga binabash nila or yung mga pinagsasalitaan nila, yun yung mga taong wala namang ginagawa. Try ninyo kayang pagsalitaan ng masasakit yung mga taong gumagawa ng ganyan, di ba? Nako, di ba? Ang hirap kasi dito, mga nagtatago lang naman to sa mga dami account at sa mga poster account di ba? Hindi kayo magpakita talaga ng mukha itong mga basher na to, di ba? Maski nga yung ibang influencers dyan, ibang vloggers dyan like me, na binabash ng bonggang-bongga kasi nga, di ba? Hindi nila talaga matanggap kung ano yung katotohanan. At syempre, yung mga bash dyan, di ba? Mga hindi talaga nag-iisip, di ba? Ang dami nang bumabatikos kay me that time doon sa flood control project at sinasabihan siyang asawa ng kurap, asawa mo magnanakaw, di ba? Marami siyang ganyan at marami namang ding mga former Aldab Nations talaga na binabash siya na sinasabi ko, di ba? Na keso ganito, keso ganyan, di ba? Marami tayong nababasang ganyan mga ka-EDM, kaya ako, never ako nag-comment dyan kasi alam ko naman talaga yung totoo Alam naman natin yung totoo at may alam tayo na talagang kung solid true-blooded ADN ka, you never bashed Main, okay? You never, di ka magpapakawala ng salita dyan kay Main ng nakakasakit talaga ng damdamin. Pero itong mga netizens na to, di ba, mga walang alam, mga pinanganak talagang mapupurol at hindi talaga binayayaan ng utak. Kaya siguro nagkakaganyan yung Pilipinas o nagkakaganyan tayo, di ba? Ganyan yung mga Pilipino kasi nga hindi tayo nag-iisip ng mabuti, di ba? Agad tayo bash ng bash. Tignan niyo ba? Di ba? Si Main na nananahimik. Kung totoong Main na nananahimik, wala, binabash ninyo. Kasi nga, yung pagtatanggol na yan. Pero naisip niyo ba talaga yung behind that story or statement? Sino ba talaga yung nagsulat ng statement na ito, di ba? Nag-iisip kayo? Ang sagot dyan, hindi. Never kayong nag-iisip. Basta lang talaga makatype kayo sa social media na pangbabash ninyo, di ba? Kahit na hindi din yung iniisip, you never think doon sa pinag-iisipan ninyo or sa person
you bash a person na talagang mas mayaman talaga ng natural sa inyo at syempre mas may pakinabang pa sa mundo kesa sa inyo. Eh kayo, di ba, bukod sa mga basher pa kayo, palamunin, pabigat pa kayo sa mga pamilya ninyo, di ba? Ako talaga ay nako, hindi ko talaga matempered yung sarili ko pagka talaga may mga ganyang bashers. It's either Alden or Maine or silang dalawa, they both not deserve to be bashed. Pero, diba, may kasabihan na, okay nga lang yan, kasi nga, may mga magtatanggol din naman sa kanila. And syempre, nandito pa rin tayo, diba, handa tayong magtanggol sa kanila. Pero guys, isip-isip din naman na, hindi porket na may nakita kayo, ay, yung pinagtatanggol si ganito, i-bash natin, ganyan-ganyan, sabihin natin, asawa ng product, asawa ng magnanakaw, diba? At sabihin natin na karma, hindi naman yung bababasa yan, walang pakialam yan, ganyan-ganyan, artista naman yan, hindi valid yung feelings niyan, diba? Hindi valid ang feelings niyan, guys, dahil tao pa rin yan, diba? Kung marunong kayo makadama, kung paano sa inyo namin gawin yan, sa inyo namin gawin yung mga ganyan, or ginawa yan sa inyo ni May, diba? Anong mararamdaman ninyo, diba? You never feel that way, okay? You never feel that pain. Siguro si May talaga na siguro nagtataka na rin talaga si May na ba't siya binabash ng bongga-bongga. Pero kung may babash kayo talaga, yung writer talaga ng statement na to, kung sino man gago yung nagsulat nito, dahil sa kanya nabash ng gusto si Maine. Siguro tuwang-tuwa pa na pangayang ano na yan yung author na yan kung sino man yan whoever you are, diba, na nagtatago sa likod ng pangalan ni Maine or sa Twitter ni Maine, kung sino ka man, sana taman ka sana ng kidlat, diba? Taman ka sana ng ano mo, kasi yan si Maine, hindi yan nangingilam sa mga ganyang usapin, diba? Kahit anong issue sa politika or politics, diba? She never wala sa pakialam dyan, diba? Mas pakikialaman niya pa yung career niya, diba? Mas pakikialaman niya pa yung sa kanila ni Alden kaysa pang himasukan yan, diba? Kaysa naman makisaw-saw dyan sa audio na yan, wala nga siyang pakialam dyan sa hinayopak na baklang yan, diba? So, paano niya ipangtatanggol, diba? Malamang sa malamang yung totoong Maine, natatawa lang yan nung nababasa niya yung mga tweets ninyo, and syempre yung mga bash ninyo online, diba? Yung sinasabihan niyo siyang asawa mo magnanakaw, ganyan, asawa mo ganyan, kurap. Natatawa na lang yan sa inyo. Maski ako, guys, natatawa na rin talaga sa mga mapanghusga and syempre sa mga mapang-asar dito sa social media. Ganyan talaga sila, diba? Na imbis tupagin yung mga sarili nila, wala. Bash sila ng bash. Diyan sila magaling, diyan sila kikita Hindi porket na hindi nakikita ni Maine talaga yung mga pangbabash ninyo o yung panghusga ninyo sa pagkatao niya, may karapatan na kayong magagagad yan, diba? Nasaan na yung mga kaluluwa ninyo? Sana one day dumating ang araw na ganyan talaga yung nangyari sa inyo, diba? Ako, guys, ako, never kong nakita yun or never ko talagang binasa yan. Oo, binasa ko. Pero never akong nag-comment kasi nga, alam kong hindi naman si Maine yan Hindi naman si Maine ang gumawa niyan diba? Kaya, yung mga tao talaga, no? Imbis na mag-isip talaga, walang ibang ginawa kundi bash, diba? Hindi kayo mag-isip ng bonggang-bongga or mag-isip kayo ng million times. Gamitin nyo naman din talaga yung utak ninyo, diba? Or kaya kumain kayo ng gulay, o kaya mag-aaral muna kayo ng bonggang-bongga, diba? O kaya
mag-aral kayo ng mga nangingialam ng account ng may account, di ba? Nangingialam ng mga may ng cellphone ng may cellphone, ganyan. Di ba? Siguro may mga nangingialam somewhere na phone ni Main, di ba? Or may easy access dyan sa account ni Main sa Twitter, kaya medyo, or sa X na dating Twitter. Kaya ayan, may freedom silang mangialam sa account ni Main, di ba? So doon pa lang mga ka-EDN, mag-isip-isip na kayo ng bonggang-bongga dahil hindi gagawin ni Main. Okay? So, bye-bye na mga ka-EDN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, and syempre, don't forget to click the notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga susunod pang i-upload ng mga videos. Okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. See you on my next videos. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching.